Isa pong pinagpalang Saturday morning, mga katots. I'm back. At nasa Pilipinas na po. Narito po tayo on location sa parokya ni San Jose, esposa ni Maria, na Gasan, Marinduque. Okay po, dahil meron po kami assembly ng Pondo ng Pinoy. At syempre po, ngayong umaga para sa ating thought for the day, ang ating magiging simpleng tanong, ano ang nasa loob? Oy, bakit ano ang nasa loob? Ang ating ebanghelyo hinango kay San Mateo, Kabanata 25, mga talata 14 hanggang 30, ay patungkol po sa isang talinhaga ng loob, pagkakaloob. Yan. So gusto ko sanang mapagnilayan natin kasi ito'y tungkol doon sa isang Panginoon na aalis. Ipinagkatiwala niyang iba't ibang kaloob sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga alipin o mga servants. No? Mayroong binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. At according sa kwento, yung 5, nagawa niya 10. Yung 2, nagawa niyang 4. Yung 1, binaon. Kaya tuloy, sangayon sa ginawa nila sa ipinagkatiwala sa kanila, naging ganun din ang husga sa kanila ng kanilang Panginoon nung bumalik na. Mga kapatid, itong talinhagang ito'y patungkol sa atin. At may ilang kaloob o loob na gusto ko sana mapagnilayan natin. Ang una, huwag nating kalimutan kung ano meron tayo, kaloob lamang ng Diyos sa atin. Pagtitiwala ng Diyos sa atin, sangayon sa ating kakayanan. Ikalwa, kung lahat ng ito'y kaloob, hindi po ba dapat nasa puso natin ay utang na loob? Yung pagkilala at pagpapasalamat na tayo pinagtiwalaan ng Diyos. At kung tayo po ay may utang na loob, siyempre, alam nating ang lahat ng ito ay pinagkatiwala. Kaya anong gagawin natin? Tayo ay magmamagandang loob. Magmamagandang loob, ang ibig sabihin, hindi sisirain, hindi pababayaan, hindi sasayangin kung ano man ang ipinagkatiwala sa atin. At kung ito'y totoo sa atin na tayo nagmamagandang loob, naging mabuting katiwala, anong kasunod? Ay di tayo po'y nagiging bukas ang loob. Ano ang ibig sabihin ng bukas ang loob? Bukas ang loob ng hindi atin, na ating ipinagpasalamat dahil sa utang na loob, at tayo'y nagmamagandang loob, ngayon ay binubukas natin sa iba, lalo na para sa mga nangangailangan. Sapagkat pagkatapos ng ebanghelyong ito, yung susunod ng mga talata, tungkol naman po sa pagtulong sa mga mahihina, sa mga wala, sa mga gutom, sa mga uhaw. Ay mga kapatid, ano ang nasa loob? Yan ang tanong sa umagang ito. Okay po, sana maganda ang sagot natin sa Panginoon sapagkat dyan din magiging tugon at husga sa atin ng Diyos. At siyempre, hindi nababago ang paanyaya ko sa inyong lahat, maging cyber missionaries, evangelize lagi through social media. Like, share, follow ating page. Ganoon rin po ang ating Instagram at Thought for the Day. YouTube channel natin at TFTD Bless and Blessing. At ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati ng happy birthday uli kina Maria Jazel, kay Madam Marites de Luna, hi kay Teya, kay Josefina Peralta, kay Mila Doctolero, kay Bernadette Araño, kay Conrad Salonga, kay Salvelin Mayores, kay Jose Mandia, kay Father Jose Joey Mandia, kay Rosalinda Makasait, kay James Wong, kay Jocelyn Mogol, at kay Leia Naling. Happy birthday sa inyong lahat and blessings sa inyo pong special day today. At syempre po, sa lahat po ng mga sumusuporta sa Pondo ng Pinoy, greetings and blessings po sa inyong lahat. At syempre patuloy yung paghingi natin ng prayers para sa lahat pa rin po ng apektado ng COVID-19 na hanggang ngayon meron pang nakakaroon ng COVID. At syempre po, para na rin sa lahat ng frontliners at para sa kapayapaan sa Ukraine. At kung talaga naman tama ang loob, ay hindi natin malilimutan. Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayo lahat.